Okay lang kahit babae o lalaki. Kung kambal? Si Rose ulit na itinigil na ang pagbabasa at tumarap sa kanya. Paano kung nakadalawa agad kayo ng asawa mo? Nagkibit balikat siya. Kung ganun nga, doble din ang saya niya. Kung hindi mo kayang alagaan sila ng sabay, ibigay mo na lang sa akin ng isa para may instant anak na ako. Pabirong hinampas niya ito ng magazine. Mag-anak ka din, Rose, no? Huwag kang umasang ipamimigay ko sa iyong anak ko. Natatawang Anya. Bruha, syempre biro lang. Pero yung mag-anak na sinasabi mo, malabo na mangyari. Kunin mo na lang akong yaya ng mga inaanak ko. Mas gugustuhin ko pa. Natigil sila sa biruan na mag-ring ang cellphone ni Ariela na nasa ibabaw ng coffee table. Inabot niya yun at agad na sinagot nang makita ang video call na galing kay Kayden. Nakahanda na ang malawak at matamis na ngiti nang unti-unting mapawi iyon nang makita ko sino ang nagpakita sa screen. Camille? Parang asido na umagos sa kanyang lalamunan nang bigkasin niya ang pangalan ng babae. Hi, Ariela. Nasurpresa ba kita? Her evil smile plastered on her lips. Parang gusto niyang punitin iyon. Nanikip ang dibdib niya nang makita ang background ni Camille. She was in a cozy room. Sa likod nito ay isang malaking kama at sa ibabaw nun, batid niyang may tao. Lying down na crumpled sheets. Gusot na parang hinigaan ng dalawang sabiksa. Mabilis niyang ipinigsi ang bagay na iyon sa kanyang isipan. Mali ang mambintang nang basta na lang. Hindi pa naman niya sigurado kung si Kayden nga iyon. Ano bang kailangan mo? Bagamat said na ang pasensya niya ay sinikap niya maging mahinahon. Wala naman, pero I think ikaw may kailangan sa akin. Si Camille ba yan? Akin na nga akong kakausap sa haliparot na. Sananyasan niya si Rose para tumahimik. Baka sandas gusto sa mukha ng kaibigan pero wala din itong nagawa. Unti-unting nawala si Camille sa screen at natutok ang camera sa kama. A man got up slowly. Sa puang ulo. Huminto ang paghinga niya nang unti-unting humarap ang lalaki sa camera. Tutup niya ang bibig para hindi umalpas ang kanyang hikbi. Bumuhos ang mga luha niya na magtama ang mga mata nila ni Kayden. Bago pa siya makapagsalita, nawala na sa linya si Camille. Ang huli niyang nakita at narinig ay ang nag-aalalang mukha ni Rose at pagsigaw nito bago pa siya nawala ng malay. Alam mo, mabuti pang hintayin mo si Kayden para makapag-usap kayo. Hindi yung lalayas ka na hindi pa nag-uusap. Nasaan ba cellphone mo? Baka kinokonta ka na nun. Nanatili siyang walang kibo habang naglalagay ng mga damit sa maleta. Ella naman, huwag mong basta paniwalaan ang haliparot na Camille na iyon. Alam mo namang malaki ang gusto nun sa asawa mo. Hirit pa rin ni Rose. Pero galit siya. Galit na galit. Selos na selos at ayaw niyang paawat. Ayaw niya munang kausapin si Kayden o sino man sa pamilya nito. Kaya pinatay niya ang handphone niya. Gusto niya munang huminga ng maluwag. Puro na stress ang hatid ng araw sa kanya. Kaya mas mabuting umalis muna siya. Bawat sulok sa bahay na ito ay si Kayden ang nakikita niya at ang katak sila nito. She can't handle it anymore, so she will leave. Para sa ikabubuti ng anak niya at ng puso niya. Dapat ay kahapon pa siya umalis kung hindi lang siya napigilan ni Rose. Pero ngayon, wala na itong magagawa. Kung aalis ka, sasama ko. Hindi pwedeng pabayaan kita mag-isa. Buntis ka, Ariela. Sana isipin mo iyan. Iniisip niya ang kanyang anak. Kaya nga aalis siya. Hindi kailangan madamay ang dinadala niya. Muli niyang pinasadahan ang loob ng bahay. Sa tabi ay si Lisa na hindi malaman kung paano siya pipigilan. Dahilan niya ay magbabakasyon lang siya ng ilang araw sa bahay na tinutuluyan na Rose. Pero ang balak niya umuwi sa probinsya ng yumaong ina. Huwag ka na mag-alala, Lisa. Ako nang bahala kay Ariela. Kapag tumawag si Doña Elvira, sabihin mong nasa bahay ko si Ariela. At tubiling tumango ang kawaksis sa bili ni Rose. Ito na ang kumaray ng maliit niyang maleta palabas ng bahay pero kapwa sila nagulat nang mabuksan ang main door. Napatalon sa gulat si Rose at sinikap itago ang maleta sa likod pero hindi iyon napalagpas ng matalim na tingin nang dumating. Kayden, dumating ka na? Timing. Rose, mauna ka na sa labas. Putol ni Ariela sa natarantang kaibigan. Tumango ito at agad na tumalima.
iniwan ang kanyang bagahe. Kumusta ka na? Sa isang malungkot na tinig, lalong nakumpirma ni Ariela ang hinala. Hindi ito si Kayden. Sumilay ang tuwa sa kanyang muka. Kilala niya si Alden, pero mas kilala niya si Kayden. Maaring sa iba ay hindi makikilala kung sino ang kaharap sa kambal na Del Mundo, pero hindi siya. Yung pakiramdam kung kaharap niya si Kayden, hindi niya maramdaman ngayon. Hindi dahil sa galit siya sa ginawa nito. Kayden has the power to make her heart skip. Alden, ngumiti siya at yumakap dito. Mahigpit. Masaya siyang malaman na buhay ito. Can we talk? Nagsusumamo ang mga mata nitong tumitig sa kanya. Tinawagan na niya si Rose na mauna na sa bahay nito at susunod na lang siya. Kailangan pa niya makausap si Alden pero hindi niya sinabi pa iyon sa kaibigan. Ang akala nito'y at maging si Lisa ay si Kayden ang dumating at sinamahan niyang lumabas. Marami silang napagkwentuhan sa naging buhay ni Alden sa probinsya ng matandang sumagip sa kanya mula sa aksidente. Sa naging buhay pagkatapos ng kasal nila ni Kayden. Do you love him? Bagamat seryoso, hindi kakikitaan ng puot at selos ang mga mata ni Alden. Mukhang naka-moved on na ito. Mapait siyang ngumiti. Yes, I truly love your twin. But, hindi na niya napigilan ang mga luha. Ang pagbuhos ng mga alaala sa kanyang balintataw. Ang nangyari kahapon. Parang sinusugat ang puso niya. Niyakap siya ni Alden at hinaplos-haplos ang buhok. Hinayaan siya nitong umiyak sa dibdib nito. Nasa isang parke sila. Nakaupo sa isang bench sa silong ng mayabong na puno. Doon nila piniling mag-usap ng masinsinan. Did he hurt you? Mariin ang bigkas nito sa tanong na iyon. His anger was evident. Hindi siya umimik. Lalo siyang napaiyak. Hindi ito umimik pero alam niyang nauunawaan siya nito. Inihatid siya ni Alden bago magdapit hapon. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam niya matapos siyang umiyak at mailabas ang saloobin dito. Hindi ito kumibo. Nakinig lang sa kanyang mga sentimiento. Kay Kayden, yun lang naman ang kailangan niya sa ngayon. A shoulders to cry on. Someone who will listen and understand her pain. Hindi na ito pumasok sa loob ng bahay. Inihatid lang siya sa tapat ng gate at agad ding umalis. Happy that he came back? Napatalon siya sa gulat nang pagbukas ng pinto'y bumungad sa kanya ang nakatayong si Kayden. Mukhang kadarating lang nito. His eyes were red in burning fury. Nangatog ang tuhod niya sa puot na naaaninag niya pero agad na nilukob ng galit ang kamalayan niya nang maalala ang nangyari kahapon. Agad akong umuwi para magkaliwanagan tayo sa nangyari pero... Umiling ito at pagkuway tumingala. Nang tumitig sa kanya'y lalong namula ang mga mata. Ang sulok ng mga ito'y halatang namamasa. Hindi ko inaasahan ng ganito. Where did you two go? What the hell did he tell you? We just talk. Mariin niya sagot at pagalit na sinara ang pinto. Lalagpasan na sana niya ito para tunguhin ang kanilang silid nang hilahin siya sa isang kamay. Sumubsob siya sa dibdib nito nang mahigpit siyang niyapos ni Kayden. Can we talk to? I missed you, sweetheart. Please? Bakas ang paghihirap sa tinig nito pero galit siya kaya itinulak niya ito. Ngunit hindi ito natinag. Mas lalo lang siyang kinabig palapit sa katawan nito. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ng mainit na yakap ng asawa. She missed him so much too. Kung hindi lang sana pilit na nagsusumiksik sa isip niya ang video call ni Camille, baka niyakap na din niya ito ng mahigpit. I love you, Ella. Please, don't leave me. Kumabog ng husto ang dibdib niya nang marinig ang tinuran ni Kayden. Pero bago pa man maabsorb ng utak niya ang sinabi nito, bumaliktad na ang sikmura niya. She hate his perfume. Kung noon ay gustong-gusto niya itong sungutin, hindi na ngayon. Mukhang pati pang amoy niya ay galit din dahil sa kataksila ng asawa. Agad siyang pinakawala ng gulat na si Kayden nang malakas niya itong itulak. Gulat na inihatid siya nito ng tingin nang takbuhin niya ang banyo. May sumikop sa mahaba niyang buhok mula sa likod. Hindi man niya lingunin, alam niyang sinundan siya ni Kayden sa loob ng banyo. Halos isinukan niya ang lahat ng kinain sa inodoro.
Mukhang namiss ng dinadala niya ang ama nito kaya gusto na yata nitong ipangalandakan dito na nasa loob ito ng sinapupunan niya. Ayaw niya munang banggitin ang tungkol sa kalagayan niya kay Kayden hanggat hindi sila nakapag-uusap. Kailangan niya ng kalinawan sa nakita kahapon at sa sinabi nito kanina. Tinulungan siya nito maghugas at magpunas ng muka. Kunot no itong tumitig sa kanya. Alam niyang may nahihinuha ito pero nag-aalangang magtanong. We should talk. Mariin itong saad. Tinakpan niya ang ilong ng alalayan sana nitong lumabas siya ng banyo. Kumiwal na naman ang sikmura niya. Remove your suit first. Amoy kamil ka. Magpalit ka. Ayoko ng amoy mo. Amoy babae. Babaero ka. Hindi niya rin maintindihan ang sarili sa biglaang pagbabago ng mood niya. Kanina'y kontrolado pa niya ang galit. Ngayong muli niyang naamoy ang pabango nito'y kung ano-ano na ang naiisip niya. Na malamang kaya siya nasukay dahil amoy pa ni Camille ang nakadikit sa damit nito. Tom him. Tuluyan na siyang humagulhol. Mabilis na naligo si Kayden para hindi na ulit magsuka si Ariela. Nag-aalala siya sa kalusugan ng asawa. Ilang linggo lang siyang nawala at pansinan niya ang inihulog ng katawan nito. Idagdag pa ang kaputlaan nito. God, he can forgive himself kung may masamang mangyari kay Ariela. Naging pabaya siya sa asawa dahil sa trabaho. Muli na naman niyang naalala ang nangyari sa Madrid. Tom Camille. He swear to God, hindi niya patatawarin si Camille sa ginawa nito kay Ariela. Nanginig siya nang maalala ang itsura ni Ariela ng araw na tinawagan ito ni Camille gamit ang handphone niya. He want to punch himself nang makita ang sakit sa mga mata nito and the anger in there nang dumating siya. Hindi niya maiisip na babae at kaibigan niya si Camille sa mga sandaling iyon. Noon lang siya nagalit ng husto dito. He almost punched Camille's face. Mabuti na lang at biglang pumasok ang kanyang abuelo at naawat siya. Parang nakababatang kapatid na niya ito at parte na ng pamilya Del Mundo para sa mga relatives niya sa Madrid. Kaya malaya itong nakapasok sa silid niya. Pero hindi niya inakalang magagawa nitong sirain siya kay Ariela. Nang tawagin niya sana ang asawa, ang kanyang mama ang naunang tumawag at isang balita ang nagpasaya at nagpakabadi ng gusto sa kanya. His twin brother is back. Tom, nang araw ding iyon, kumuha siya ng emergency flight pauwi sa bansa. He couldn't contain the anger, pain and fear nang makita ang pagsama ni Ariela kay Alden. Parang bumagsak sa kanya ang buong mundo. It hurt so much. Ito na ang ikinatatakot niyang mangyari. That one day, babalik si Alden at babawiin sa kanya si Ariela. But he won't let his twin. Kakalimutan niyang may kakambal siya para lang kay Ariela. Nang nasa Madrid siya, batid na niya ang tunay niyang damdamin kay Ariela. Hindi niya ito basta gusto lang. It is more than that. Something deep. He loved her and he will go crazy without her. Paglabas niya ng shower, agad niyang nakita ang asawang himbing na sa tulog. She even put pillows between them. Napabuntong hininga siya. He thought they can talk about them now pero tinulugan na siya ni Ariela. Maingat niyang inlis ang mga unang iniharang nito at nilagay sa gilid. He slipped under their comforter and hugged her tightly, sniffing on her hair. He missed her so damn much. Nalumpungatan si Ariela nang maramdaman ang mainit na paglapat ng katawan sa likod niya at ang pagpulupot ng mga bisig ni Kayden sa kanyang bewang. His palm rested on her tummy. Napalunok siya at pigil hininga para hindi nito mahalatang nagising siya. Pero nang hawiin ito ang kanyang buhok at dampian ng maliit na halik sa kanyang batok, ay napaigtad na siya. Sorry sweetheart, sleep. Bukas na tayo. No, ngayon na. Matigas niyang tutol. Maraan siyang hinaplos nito sa tiyan. She shivered, pero mariin niyang hinawakan ang kamay nito para pigilan sa paglumikot. May dapat itong ipaliwanag sa kanya at kung hahayaan niya itong hawakan siya, ay baka hindi na siya makapagpigil. Ayaw niya ang reaksyon ng katawan niya sa mga haplos ni Kayden. Ginagapangan siya ng init pero ayaw niyang patupok. Pinipigil niya kahit ipinagkakanulo siya ng katawan hanggang hindi sila nakakapag-usap ng maigi. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. I did not expect Camille to go that far, Ariela. Walang ibig sabihin na nakita mo. She can roam around my abuelo's house. Dati pa'y ganoon na. Kadarating niya nang mangyari iyon. Hindi ko alam.
I was tired from work at pagising ko. Humugot muli ito ng malalim na hininga. Lalong humigpit ang yakap sa kanya. Nanatili siyang walang imik ni hindi niya ito hinarap. I got scared when I saw the pain in your eyes, sweetheart. Kahit hindi pa stable ang problema sa kumpanya, iniwanan ko na. Makausap ka lang. I won't risk your feelings, Ariella. Never. Hinalikan siya nito sa ulo. Bumilis ang tibok ng puso niya sa paliwanag ni Kayden pero hindi na iyon dahil sa galit. Batid niyang nagsasabi ng totoo ang asawa. Mahal niya ito kaya siguro madali niya itong maunawaan at mapatawad. Wala naman itong kasalanan. Lalo ko natakot nang tawagan ako ni Mama at sabihin, Alden is back. I got more scared. Natakot akong... Pinisil niya ang palad nito at marahang humarap sa asawa. Bago pa siya nawala, hiwalay na kami. What made you think na babalik ako sa kanya? Kasal tayo. I'm your wife now. Siya ang una mong nakilala at identical ko siya. I'm scared he just loved me because... God, hindi niya akalain may insecurity si Kayden. He was tough outside pero mayroon din pala itong kinatatakutan. Parang pinipiga ang puso niya kapag naiisip na dahil sa kanya ang takot at insecurities nito. Ikaw ang minahal ko, Kayden. Minahal ko ang kapatid mo pero noon yun at hindi kasintindi ng pagmamahal ko sa'yo. Minahal ko man siya pero hindi mahihigitan ang damdamin ko para sa'yo. I love you, hindi dahil kamukha mo siya. Mahal kita bilang ikaw, Kayden. Just you. Sumungaw ang luha sa kanyang mga mata pero agad na iyong pinalis ni Kayden bago pa man malaglag. I love you to Ariella. So damn much. Ang hirap aminin noong una lalo at hindi ako sigurado kung mahal mo nga ako. Hindi dahil sa kamukha ko si Alden. Hindi ko rin planong ma-in love pero binago mo ako, Ariella. Binago mo ang pananaw ko sa pag-ibig, sa kasal at sa relasyon. Kinabig siya nito para maglapat ang kanilang mga katawan. He crouched and kissed her forehead, eyes, nose and lips. Nagtagal sa kanyang mga labi ang halik nito, sensual and passionate. Pagway tumigil ito at tumitig muli sa kanya. Anong sinabi ni Alden sa'yo? Nagtaas kilay si Ariella. Hindi niya matiyak kung galit pa rin si Kayden sa pag-uusap nila ni Alden. Wala naman. Nagtanong lang. Nagkibit balikat siya. About? Kumunot ang noon nito. Iniisip pa rin ba nitong aagawin siya ni Alden dito? Tungkol sa'yo, sa atin, sa damdamin ko. Mahina ito nagmura. Niyakap niya ito at hinaplos-saplos ang braso. She felt him stiffened. Did he ask you back? Dumilim ang bughawing mga mata nito kasabay ng pag-igting ng panga. Nangingiti siya pero pinigilan niya. He really is jealous to his twin. Okay then, sweetheart. She bit her lower lip. He asked me if I'm happy with you. Nanatili ang titig nito sa kanya. His expression softened a bit. Ngumiti siya at hinaplos ang nakaigting pa rin nitong panga. Sinabi kong wala nang higit pa sa kasiyahang nadarama ko ngayong kapiling kita. Napapikit ito't napalunok. Waring ninanamnam ang mga katagang sinabi niya. The moment he opened his eyes, sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Hinalikan siya ng buong lalim at alab. Bawat atake ng mga labi nito ay punong-puno ng pananabik. Hinihingal siya nang pakawalan nito ang mga labi niya. She missed him so much. Pero bago pa sila makarating kung saan ay kailangan na muna niyang ipaalam kay Kayden ang kalagayan niya. Gusto din niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon nito tungkol doon. Sweetheart, I have something to tell you. Panimula niya. What is it? Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong sa kanyang tiyan kung saan ang pitik ng buhay sa kanyang sinapupunan. You will be a father soon, Kayden. Malamlam ang mga matang tumitig dito. I'm pregnant. Her heart tightened at the silence. He was speechless and she's hurting. Gusto ba nito ang magkaanak na o? Napapitlag siya nang marahan nitong haplusin ang kanyang impis na tiyan. Uminit ang kanyang puso. Unti-unting nawala ang agam-agam sa kanyang isipan. Ella. Garalgal ang tinig nito. Halatang naiiyak. What did I do to deserve this? What did I do to deserve you?
Mahigpit siya nitong kinabig at siniil ng malalim na halik. Hindi niya magawang gumanti ng maayos dahil sa matinding emosyong ipinaparamdam ng asawa. Ibinubuhos nito ang buong pananabik, galit at pagmamahal sa mga halik nito. Halos mapugto ang hininga niya nang lubayan nito ang mga labi niya. He was in tears. Napangiti siya pero naluluha na din. I love you, Ariella. You complete me. You changed me. Thank you, sweetheart. You don't know how happy I am right now. Pinatakan siya ng isa pang halik habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Bumangon ito at ginawaran ng halik ang kanyang impis na tiyan. Thank you so much, Ariella. I won't forget this day. You made me happy today, sweetheart. He deserved her. He deserved the baby. Kayden deserved her heart. Her everything. Malaking okasyon ang isinagawa sa mansyon ng mga Del Mundo sa muling pagbabalik ni Alden. Maraming reporters ang dumalo dahil sa imbitasyon ng Donya. Kung may taong sobrang galak na bumalik ang isa sa kambal, ang magulang ng kambal iyon, lalo na si Donya Elvira. Wala nang ibang bukang bibig ang Donya kundi si Alden. Napansin ni Ariella ang asawang nasa madilim na bahagi ng terasa. May hawak itong kupita. Umiinom ito pero ang mga mata ay sa kambal at sa Donya nakatingin habang kinakausap ng isang journalist. Tinungo niya ang kinaroroonan nito pero naudlot ang paglapit at pagtawag niya rito nang lumapit ang isang matangkad at seksing babae. Napakain niya ito kanina, nakasama ang grupo ng mga reporter na dumalo sa party. Hey, malamis na tawag ng babae at tumawak pa sa braso ng asawa niya. Mag-isa ka? Nasaan ang asawa mo? Oh, is she really your wife? Iba kasang nakalap kong impormasyon about you and your pretend wife. Jean, please. Come on, Kayden. Kilala kita. Kilala ko din si Camille. How could you dump her? Para lang sa babaeng lumoko sa kapatid mo? Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Parang tumigil ang paghinga niya nang marinig ang sinabi ng babae. Stop it, Jean. Ayokong pag-usapan pa ang bagay na iyan. Kung totoong kilala mo kami ni Camille, I believe you also know what is the real score between us. Kung naghahanap ka na ng magandang scoop, please wag ako, wag ang asawa ko. Mahina ngunit mariin at nagbabanta ang tinig ni Kayden. Kayden, don't fall in love. Ako nga na ilang beses mo na ikinama, hindi pa pumasa. Ang pipitsuging modelo pa kaya ng Fernando's Clothing Line? Humalakhak ito sa paraang nang-uuyam. Parang punyal na tumarak sa dibdib niya ang marinig na ikinama ito ng asawa niya. Kahit pala nakaraan iyo'y masakit pa ring marinig. Leave me alone, Jean. Pagtataboy ni Kayden. Pero totoo ba ang sinabi ni Camille na gusto mo lang iganti ang nangyari noon kay Alden kaya mo pinakasalan ang babaeng yun? She cheated on your twin kaya nagbalak magpakamatay sa Alden, hindi ba? O baka gusto mo lang gamitin sa Ariella para... Humakbang ito palapit kay Kayden. Nag-init ang sulok ng mga mata niya at naikuyom ang mga palad nang hawakan ng babae ang pisngi ng asawa. Flirt. Pero wala siyang tinig. Wala siyang lakas para sugurin ang mga ito. Isa pa, gusto niyang marinig ang sagot ni Kayden. Pero bago pa nangyari iyon, may humila na sa kanya. You don't deserve to hear those lies, Ariella. Come with me. Si Alden at halos buhatin siya nito nang yapusin siya nito sa bewang at ilayo sa dalawang nag-uusap. Kasabay ng pagragasa ng mga luha niya ang paglapag nito sa kanya sa sahig. Nasa likod na sila ng mansyon. Itinulak niya ito nang maharap si Alden. Sino ka para makaalam? Sino ka para sabing hindi ko dapat marinig ang mga sinasabi ng kambal mo at ng babae niya? Wala kang karapatan. Wala kayong karapatan sa akin. Puno ng galit at tinanakit ang puso niya. All this time, pinaniwala siya ni Kayden sa kasinungalingan. Pinaikot siya nito at ginamit. Tom revenge. Tom, Kayden. Wala siyang kasalanan. Hindi niya niloko ang kapatid nito. Siya ang niloko. Siya ang nasaktan pero bakit siyang gagantihan? Ariella, hindi mo naiintindihan. Kayden used you to hurt me. Dahil alam niyang mahal kita kaya gusto niyang mapas sa kanya ka. Kapag nangyari iyon, makukuha na niyang atensyon at pagmamahal ni Mama. Gustong gusto ka ni Mama, alam mo yan. Nagtakip siya ng tenga.
Ayaw na niyang marinig ang mga kasinungalingan. Masakit. Hindi na kayang tanggapin ng isip at puso niya. It hurts so much. Hinila siya ni Alden patungo sa kotse nito. Wala siya sa sarili nang igiya siya nito papasok. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya nang marinig ang boses ni Kayden na tumatawag sa kanya. Wala na siyang maramdaman kundi sakit. Basta ang alam niya, binabaybay na nila ni Alden ang kahabaan ng kalsada. She was too exhausted para matanto kung nasaan na sila. Ilang minutong drive bago tumigil ang kotse sa isang basement. Kailangan mo magpahinga para makapag-isip ng mabuti, Ariela. Ikukuha kita ng room. Ngayon lang niya natantong nasa hotel sila nang nasa receiving area na ng hotel. Pinigilan niya si Alden bago pa ito makipag-ayos sa staff ng hotel. Gusto kong umuwi. Iuwi mo ako sa bahay, Alden. Matigas at nagbabanta ang tinging ipinukol niya rito kaya wala itong nagawa kundi sundin siya. Pagbubuksan sana siya ni Alden nang makarating sila pero naudlot nang biglang sumulpot ang galit na si Kayden at inundayan ng suntok sa muka ang kakambal. Alden cursed and punched back. Nagpambuno ang dalawa. Sa pagkabigla ay agad na bumaba si Ariela at umawat sa dalawa. Pumagit na siya sa mga ito tumarang kay Kayden nang akmang susugod ulit kay Alden. Alden, leave us please. At tubiling sumunod si Alden pero sa huli, nanlumo ito na sumakay muli sa kotse at galit na pinasibat iyon. Sumama ka na naman sa kanya? Asik ni Kayden pero tinalikuran niya ito at dumiretso sa loob ng bahay. Saan kayo galing? Saan kanya dinala? Anong ginawa niyo? Hindi niya ito pinansin nang hubarin ang sapatos niya at galit na ibinato sa isang sulok. Kahit gustong gusto niyang kay Kayden iyon ibato. Sa hotel? Oh, satisfied? Naghahamon ang mga matang nakipagtagisan siya sa galit nitong mga mata. Kitang-kita niya ang puot at sakit sa mga mata nito pero wala siyang pakialam. Tiimbagang at igting ang panga habang titig na titig sa kanya. Sige, magalit ka. Mas masakit ang mga nalaman niya kanina. Fine, just be sure that the child you're carrying is really mine. Matigas nitong wika bago siya tinalikuran. Narinig niya ang pagharurot ng sasakyan palayo pero parang manhid na ang buong sistema niya. Walang tigil ang luha niya habang paulit-ulit sa kanyang pandinig ang mga katagang binitawan ni Kayden bago umalis. Mahigit 1 linggo nang hindi sila nagpapansinan. Halos madaling araw nang umuwi si Kayden at sa guest room natutulog. Kukuha lang ito ng bihisan sa silid nila at tutuloy na sa kabilang silid. He treated her coldly, bagay na lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Base sa amoy ng silid kapag dumarating ito galing sa trabaho, nakainom ito. Lalo siyang nagagalit dahil batid niyang galing na naman ito sa bar. Nakipaglampungan sa mga babae niya. Kung nakamamatay ang selos, malamang gabi-gabi namamatay siya sa tuwing naaamoy niya ang ibang pabangong nanggagaling sa katawan ni Kayden. Damn it, ganun siguro ang amoy ng pabango ng babae nito. O kaya'y pabango ni Camille? Tom, alam niya kung ano ang pabango ni Kayden at sigurado siyang hindi iyon ang naaamoy niya lately. Gusto niyang kumprontahin ito pero nagpigil siya. Baka isipin pa nitong nagsaselo siya. Eh ano ngayon kung may babae ito? Dati naman nang may iba ito, diba? Bago siya, marami pang naging babae ito. At may Camille pa nga, diba? That bitch. Kagabi, napuyat siya sa paghihintay na dumating ang magaling niyang asawa pero hindi ito dumating. Malamang natulog ito sa hotel kasama ang babae niya. Lalong umasim ang sikmura niya sa naisip. She's hating Kayden everyday. Dahan-dahan siyang bumangon sa takot na mahilo na naman. Lagi siyang nahihilo at nangihina sa tuwing babangon siya nang hindi muna nag-i-stay ng 10 minuto sa kama pagkagising. Mabuti na lamang at nandyan lagi si Lisa para daluhan siya. Dahil yata sa puyat ay nahihilo na naman siya. Pinanlambutan siya ng tuhod nang tumayo siya para tumungo sa banyo. She has morning sickness every day, lalo na pagkagising sa umaga. Nahihirapan siya sa kanyang pagbubuntis, lalo't sensitibo siya sa pangamoy at sa pagkain. Pinigil niya ang nagbabadyang luha. Ayaw niyang kaawaan ang sarili. Kaya naman niya kahit hindi siya alalayan ni Kayden. She grew up independently, kaya kayang-kaya niya ring lagpasan ang hirap ng paglilihi at pagbubuntis nang walang umaalalay sa kanya.
nang walang Kaden na aagapay sa kanya.